Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas at magandang umaga Mindanao. Araw po ng Miyerkules, May 21, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa atin pong headlines, rehabilitasyon sa EDSA kasado na sa Hunyo ayon sa DOTR. PRO laban sa No Contact Apprehension Policy o NCAP inalis na ng Korte Suprema. Duterte Youth Party List nagpasaklolo na sa Korte Suprema kaugnay sa pagsuspindi ng COMELEC sa kanilang proklamasyon. DOJ sinimula na ang paghahanda sa posibleng paghiling sa Interpol na maglabas ng red notice laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Naitalang election-related incident sa bansa umakyat na sa 100 ayon po yan sa PNP. DepEd nangangailangan ng nasa 16,000 ng mga guro. Apply na! Sa Metro News naman, ilang residente ng Quezon City makakaranason ng water service interruption hanggang sa Biyernes. Sa Technology News, mga humanoid robots sa China hindi papalitan ang mga taong manggagawa. At sa Lifestyle News naman, ilang artifacts na kabilang sa koleksyon ni Filipino historian Ambet Ocampo isusubasta. Sa atin namang music trivia, ngayong petsa ay pinanganak ang tinaguriang superstar ng Pilipinas at ang nagpasikat ng kantang Superstar ng Buhay Ko. Sino siya? Alamin. Ay, kilala niyo. Sa balitang kakaiba, mga bibisita sa isang lungsod sa California kailangan kumuha muna ng permit bago makapagsuot ng heels. Bakit kaya? 12 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, kami ho yung mga tagapagbalita. Ako naman ang Joel Malasakit Mangorospe. At ako naman po si Darlene Olanyo. At sa mga detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Tuloy na po sa Hunyo ang isasagawang rehabilitasyon sa kabahan ng EDSA. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, sa pakikipagpulong niya kasama ang DPWH at MMDA, natukoy na sisimulan na ang EDSA rehabilitation sa kalagitnaan po ng Hunyo. Sabi po ni Dizon na sa susunod na linggo i-anunsyo na ang mga magiging hakbang sa proyekto kasama ng ilalatag na traffic rerouting. Sa hiwalay namang panayam, sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na opisyal na sisimulan ang rehabilitasyon sa EDSA sa June 13. Inihayag ni Artes na magkakaroon sila ng simulation sa mga ipatutupad na hakbang ng kanilang traffic sector dahil inaasahan na ang pagbigat ng trapiko sa isasagawang rehabilitasyon. Kabilang po sa mga area na unang maapektuhan ng pagsasaayos sa EDSA ay ang Rojas hanggang Guadalupe. 774 Balita Ngayon. Inalis na ng Korte Suprema ang inisyong Temporary Restraining Order o TRO laban sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ito'y matapos silingin ng MMDA na alisin na ang TRO sa NCAP dahil makatutulong ito sa isasagawang rehabilitasyon sa EDSA na sisimulan sa June 13. Nilinaw naman ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting na ang naalis na TRO ay para lamang sa MMDA at hindi sa ordinansa ng mga local government unit. Ibig sabihin, tanging MMDA lamang ang maaaring magpatupad ng NCAP at ito ay sa pangunahing lansangan tulad ng EDSA at C5. Matatanda ang sinuspinde ng Korte Suprema ang NCAP noong August 2022 matapos sa mga petisyong kumukesyon sa legalidad at implementasyon ng naturang polisiya. 774 Balita Ngayon. Nagpasaklolo na ho sa Korte Suprema ang party list group na Duterte Youth upang questionin ang suspensyon ng COMELEC sa kanilang proklamasyon bilang nanalong party list group. Sa petition for certiorari na inihain ni Ronald Cardema, chairperson ng Duterte Youth, hiniling nito ang agarang pagpapalabas ng TRO sa naturang hakbang ng poll body at iginiit na nagkaroon ng grave abuse of discretion ng COMELEC. Inihayag ng grupo na sinabihan lamang sila ng COMELEC na hindi sila kasama sa proklamasyon ilang oras bago idaos ang seremonya
para po sa mga nanalong party list group. Iginiit ng grupo na maaari pa sanang magawa ng paraan ng sitwasyon kung agad na ipinaabot ang abiso. Kunestyon din ng Duterte Youth kung bakit hindi pa nariresolba ang kasong iniuugnay sa kanila, gayong ayon sa COMELEC, ito ay may serious allegation na nag-ugat pa noong 2019. Samantala, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, mas makabubuti kung hindi na lamang matuloy ayon sa isang senador. Condi Batak sa detalye. Makabubuti para sa Senado na wag na lamang ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa gitna na rin ng napipintong pagsisimula ng proseso ng impeachment sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Hunyo 3. Ayon kay de la Rosa, bagamat wishful thinking lang ito, mas maganda kung wag na lamang ituloy ang impeachment trial upang makafocus sila sa ibang mas mahalagang bagay tulad ng development efforts sa bansa, para maiwasan ang pagkakawatak-watak. Gayunman, pag-aaralan pa ng Duterte Bloc kung maaari bang hindi na ituloy ang impeachment. Sakali namang maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema para ipatigil ang paglilitis, ay buong-buo nila itong susuportahan. Mas maganda sana kung hindi na, para makafocus kami sa mga development efforts para sa ating bansa. At hindi natin magkawatak-watak. Mas maganda sana kung hindi matuloy. I will support that. Kung hindi yan constitutionally infirmed na action. Pero pag may mga questions sa legality, constitutionality, then as I've said, hindi ko pinaghandaan yung hindi matuloy. Ang pinaghandaan ko yung matuloy. Yan ang pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Salamat sa iyo, Condi Batak. 774 Balita Ngayon. Inihahanda na ng Department of Justice sa mga dokumento para sa posibleng paghiling sa Interpol na maglabas ng red notice laban kay dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Nauna na sinabi ni DOJ Spokesperson Miko Clavano na maaaring ipadaan nila sa Interpol ang warrant of arrest laban kay Roque na ngayon ay nasa the Netherlands at tumihiling ng asylum. Gayunman, sinabi ni Clavano na pinag-aaralan pa nila ang iba pang opsyon na maaari nilang ipatupad upang maisilbi ang warrant of arrest laban kay Roque. Una nang naglabas ng warrant of arrest ng Pampanga Regional Trial Court Branch 118 laban kina Roque, Cassandra Ong at 48 iba pa dahil sa kasong qualified human trafficking na may kaugnayan sa umano'y scam hub na pinapatakbo ng Lucky South 99. Samantala, paggamit o pagkagumon sa bawal na droga, sakit na dapat gamutin ayon po yan sa Korte Suprema. Narito ang report ni Gina Mape. Nilinaw ng Korte Suprema na hindi dapat alisin sa trabaho ang sangkawani ng pamahalaan na nagpositibo sa paggamit ng bawal na droga. Sa desisyon ng Supreme Court Anba, pinaliwanag ng kataas-taasang hukuman na ang paggamit ng illegal drugs o pagkagumon sa paggamit ito ay hindi tinuturing na krimen lamang kundi isang karamdaman na dapat gamutin. Sinabi ng Korte Suprema na maaari lamang tanggalin sa trabaho ang sangkawani na gumagamit ng bawal na droga kung tumangging makipagtulungan sa intervention o mabigo sa intervention. Ang paglilinaw ng Korte Suprema ay matapos na pagtibayin ang desisyon ng Court of Appeals sa kaso ni Muntinlupa City Office Engineer Carlito P. Salamon na nagkasala sa kasong grave misconduct dahil sa 2 beses na nagpositibo sa paggamit ng shabu. Gayunpaman, sinuspindi ng Supreme Court ang mga parusa at inutos ang muling pagsusuli kay Salamon. Ayon sa Supreme Court, kung si Salamon ay magnegatibo, walang paggamot na kakailanganin at maaaring suriin ng Civil Service Commission ang paglalabas ng kanyang mga benepisyo at ang kanyang pagiging karapat-dapat para sa hinaharap na serbisyo publiko. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ilang minuto na lamang po bago mag-alas 7 ng umaga, si iba pa naglalagab live na balita, umabot na sa 100 ang naitalang validated election-related incidents mula nang magsimula ang election period sa bansa noong January 12. Ayon kay PNP Public Information Chief Police Colonel Randolph Tuano, 16 pang mga insidente na hinihinalang may kinalaman sa eleksyon ang sumailalim pa o sumasailalim pa sa validation.
Wala pa namang nilabas na datos ang PNP sa kabuuang bilang na nasawi at nasugatan bunsod ng eleksyon, pero hanggang nitong Mayo 15 ay nasa 20 na ang validated election-related killings. Samantala, umabot naman sa 38 ang kaso ng vote buying na naitala ng PNP sa katatapos lamang na eleksyon. Mas mataas ito kumpara sa 24 na kaso ng vote buying na naitala ng 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Philippine National Police mas pinaigting ang no cover-up policy. Detalye naman ni Angel Garcia. Angel. Mahigpit na ipinapatupad ngayon ang no cover-up policy kasabay ng matagal ng zero tolerance policy laban sa mga tiwaling pulis. Ayon kay Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil, dapat maging tapat sa pag-uulat ang lahat ng mga unit commanders, lalo na sa mga insidenteng may kinalaman sa mga nasawi o nasugatang pulis sa operasyon. Sinabi ni Marbil na karapatan ng publiko na malaman ang buong katotohanan. Idinagdag pa nito na papanagutin ng sinumang commander na mapapatunayang nagtago na impormasyon o nagtangkang magsinungaling. Iginit ni Marbil na wala ng gray area pagdating sa katotohanan dahil dapat ay may integridad ang hanay ng pambasang pulisya. Ang hakbang na ito ay bahagi pa rin ng patuloy na reforma ng PNP na tumutugon sa isang organisasyong tapat, profesional at magkatao. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, nasa 16,000 na mga bagong guro ang tatanggapin ng Department of Education o DepEd. Ito ay makaraang aprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Department of Budget and Management ang dagdag na teaching positions bilang bahagi ng mga hakbang upang mapababa ang bilang ng mga estudyante sa mga silid-aralan at pag-aanin ng trabaho ng mga guro sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Ang 16,000 na bagong mga item ay bahagi ng 20,000 teaching positions na nabuo sa ilalim ng FY 2025 General Appropriations Act o GAA. Layo ng pagdaragdag ng bagong teaching positions na masolusyonan na kakulangan sa bilang ng mga guro, partikular na sa kindergarten, elementary at subject-specific areas sa junior at senior high school. Samantala, mga evacuation centers sinimulan ng inspeksyonin ng pamahalaan bilang paghahanda sa tag-ulan. Chanel Salazar sa report. Nagsimula ng kumilos ang Office of Civil Defense para paghandaan ang paparating na tag-ulan. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni OCD spokesperson Director Chris Noel Bindijo na ini-inspeksyon na nila ang mga evacuation centers para alamin kung may kailangan kumpunihin sa mga gusali. Ayon kay Bendijo, nakapagsagawa na rin ng command conferences para maimbentaryo ang mga kagamitan ng OCD. Nakikipag-ugnayan na rin ng OCD sa mga provincial, municipal at maging barangay disaster risk reduction management para malaman ang kanilang pangangailangan. Sa pamamagitan anya ng pag-harmonize at pagtatugma ng contingency plans ay lalong lalakas ang partisipasyon ng pribadong sektor at bawat lokalidad sa pagtugon sa panahon ng sakuna. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Isang minuto na lamang po bago alas 7 ng umaga. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita. Ako po ang inyong Joel Balasakit, Mangorospe. At Darlene Olanyo. At iba pang naglalagab live at totoong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News, ilang residente ng Quezon City ang makakaranaso ng water service interruption hanggang sa Biyernes, May 23 dahil sa sinasagawang maintenance activity ng Manila Water. Sa abiso ng Manila Water, nakasaad na una nang nakaranas ng water service interruption kagabi hanggang kaninang alas 4 na madaling araw ang mga residente ng Barangay Colyat, Tandang Sora at UP Prof Subdivision. Mawawala naman ang supply ng tubig sa May 22 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Barangay Matandang Balara. Habang alauna naman ng hapon hanggang alas 3 ng hapon naman mawawala ng tubig sa Barangay Pasong Tamo. Alas 10 ng gabi naman ng May 22 hanggang alas 4 na madaling araw ng May 23 makararanas ng water service interruption sa Barangay UP Campus, Barangay Bagong Lipunan ng Krame, Pasong Tamo, San Pedro 8, Gem 2, Villa Corina at Gloria 4. Alas 12 ng madaling araw hanggang alas 4 ng madaling araw naman ng May 23 ang water interruption or service interruption sa Tandang Sora at sa Bahay Toro. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates.
Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 55 pesos and 79 centavos. 62 pesos and 74 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 74 pesos and 56 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 14 pesos and 88 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. May nanalo kaya kagabi? Alamin ho natin ang update sa Lotto results ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi May 20. 21, 28, 38, 52, 17 at 29. Kung saan walang nakapag-uwi ng 67,362,412 pesos and 80 centavos. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 2, 35, 32, 12, 7 at 36. Kung saan wala namang nanalo ng 27,015,864 pesos and 60 centavos na jackpot prize. Habang ang numero namang lumabas para sa Lotto 642 ay ang 34, 20, 23, 16, 13 at 3. Kung saan wala namang maswerteng nanalo ng 58,726,119 pesos and 80 centavos na premyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat sa iyo, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Mga humanoid robots sa China hindi papalitan ng mga taong manggagawa. Detalye hatid ni Rosemary Miranda. Naniniwala si Liang Yang, Deputy Director ng Beijing Economic Technological Development Area, na hindi mapapalitan ng mga humanoid robot ng China ang mga manggagawang tao at magdudulot ng malawakang kawalan ng trabaho sa gitna ng mabilis na pagpapalawak ng sektor at pagpapondo ng Estado para rito. Magpapalakas lang anya ito ng productivity at operasyon ng kumpanya, tulad na lamang kapag kailangan ng mga tao na magpahinga sa gabi ay maaaring ipagpatuloy ng mga robot ang trabaho na nagbibigay ng mas mahusay, mas mura at mas user-friendly na mga produkto, gayun din na nakikita nila ito bilang isang direksyon tungo sa kanilang pag-unlad sa hinaharap. Sa paglulunsad ng unang robot half marathon sa mundo na ginanap sa Beijing noong Abril ngayong taon, paliwanag ni Liang na layo nitong bigyan din ng paniniwala niya at ng iba pang opisyal na susuportahan at tutulungan lamang ng mga humanoid na ito ang mga tao sa halip na palitan sila. Itinampok sa half marathon ng 2 track na pinaghihiwalay ng isang railing kung saan nakipagkumpetensya ang mga tao sa isa't isa, habang sa kabilang panig naman ay 20 team bawat isa ay nag-ooperate ng isang robot na nag-iiba-iba sa laki at kakayahan. Maliban sa sports focus sa ultramodel, makikita rin ng iba pa ang mga prototype ng humanoid robot kung saan kaya nitong tapusin ang mga gawain ng isang tao sa kabila ng kinakaharap na mga sagabal at pagbabago sa working environment. Ako si Rosemary Miranda para sa DWWW Shattershatek 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Lifestyle news. Lifestyle news. Sa Lifestyle News, ilang artifacts na kabilang sa koleksyon ni Filipino historian Ambet Ocampo isusubasta. Detalyated po ni Mika Fajardo. Mika. Kabilang sa mga isusubasta ang piling artifacts mula sa koleksyon ng kilalang Filipino historian si Ambet Ocampo sa Leon Gallery Spectacular Mid-Year Auction 2025 sa June 7. Tulad ng makikita sa auction catalog ng museo, kasama sa mga kayamanan mula sa tinatawag ni Ocampo na kanyang Cabinet of Curiosities na ipapa-auction, ang silver quill na Emilio Jacinto na napanalunan ng Pambansang Bayani bilang premyo noong siya estudyante sa San Juan de Letran. Ang iba pang mga artifact mula sa koleksyon ni Ocampo ay ang Malolos Constitution, ang tortoise shell walking stick at personal bank draft ni Filipino painter Felix Resurreccion Hidalgo, isang pambihirang set ng Archivo del Bibliofilo Filipino ni Wenceslao E. Retana, at iba pang mahalagang aklat sa kasaysayan, geografiya at botanika ng Pilipinas. Nariyan din ang mga larawan ni Jose Rizal at General Emilio Aguinaldo, mga larawan ng mga painting na Odalisca at Jaime No Jaimini ni Juan Luna at perang papel ng Republika ng Malolos. Ito po si Mika Fajardo ng DWWW Shattershatek 4, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo. Music trivia. Music trivia.
Ngayong petsa ay pinanganak ang tinaguriang superstar ng Pilipinas at ang nagpasikat ng kantang Superstar ng Buhay Ko. Sino siya? Alamin po natin sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Wednesday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, May 21 taong 1953, isinilang sa Iriga, Camarines Sur, si Nora Cabaltera Villamayor, o mas kilala ng lahat bilang ang superstar ng Pilipinas na si Nora Honor. Si Nora na kilala rin sa tawag na Ate Guy ay isang multi-awarded winning actress, film producer at mahusay na mga awit. Nagsimula ang karera ni Ate Guy sa local entertainment industry bilang isang mga awit matapos magwagi sa talent show na Tawag ng Tanghalan noong 1967 sa edad lamang na 14 hanggang sa makapaglabas siya ng 25 studio album at 260 singles sa loob ng higit 5 dekada niya sa industriya. Ilan sa mga pinasikat niyang kanta ay ang Pearly Shells, Dandansoy at ang Superstar ng Buhay Ko. Noong 2022, iginawad kay Nora ang National Artist of the Philippines for Film and Broadcast Arts na pinakamataas na pagkilala sa bansa para sa isang alagad ng sining. Pumanaw si Nora Honor sa edad na 71. Nito lamang April 16, bunsod ang acute respiratory failure matapos din ang pinagdaan ng angioplasty. At yan hatid ko sa inyong Music Trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Alright, sa balitang kakaiba, mga bibisita sa isang lungsod sa California, kailangan kumuha muna ng permit bago makapagsuot ng heels. Balitang kakaiba ni Doc Justin. Doc? Yes, good morning. Joel at Darlene, mga kanyusik. Lalo na doon sa mga mahilig magsuot ng heels tuwing nagta-travel. Aba, kung mahilig kang magsuot ng heels, pag ikay nagbabiyahe, kailangan mong pag-isipan yan kung balak mong bumisita sa Carmel by the Sea City sa California. Dahil bawal doon ang pagsuot ng heels nang walang permit. Libre naman ang pagkuha ng permit sa City Hall at karamihan sa mga bisita ay ginagawa na itong souvenir kaya kumukuha pa rin sila kahit wala naman silang planong magsuot ng heels. Ayon sa City Hall, ayon ang batas na ito na mabigyang babala at maging aware ang mga turista sa hindi pantay na kalsada at sidewalk sa lungsod na posibleng maging dahilan ng pagkadapa o pagkapatig kapag naglalakad. Paliwanag pa ng City Hall, kilala ang Carmel by the Sea sa mga pulo kaya or gaya ng cypress at pines. Ngunit sa paglaki ng mga puno ay nasisira ang mga ugat nito ang patag na kalsada ng lungsod. Ito ang dahilan kung bakit ipinatupad ng lungsod ang pagkuha muna ng permit sa pagsusuot ng heels upang maiwasang maidemanda ng mga turista ang City Hall sakaling magkaroon ng aksidente. Ayun naman pala, may mga bagay kasi na or may mga lugar kung saan akma ang pagsusuot ng heels. Yeah. Diba? Pero yung mga ganitong safety mo ang nakasalalay, mahirap yun, okay? Okay. Safety first. Yun. Alright, mga kanyosik. Yan ating mulit ang kakaibang araw nito. Ako si Doc Justin. Just out na ako. Thank you. Maraming salamat. Doc Justin. At yan po ang kabuuan ng ating balitan ngayong araw na ito ng Miyerkules. So, mga kaibigan, kami ho ang mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ako naman po, Joel Gorospet, sa ating pong topic today. Pabor ba kayo sa muling pagkapatupad ng NCAP o yung No Contact Apprehension Policy sa EDSA? At kabilang po ba kayo sa mga Pilipino na dismayado sa serbisyo ng gobyerno? At kung mayroon man po kayong gustong ipasibak na miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sino po ito at bakit? Okay. At ito po ang 774 Balita Ngayon. Oras, alas 7:74. Balita Ngayon.